Naniniwala ka bang posible pang mabuntis sa edad na 62? Ako mismo hindi ako naniwala. Hanggang sa isang araw, ang imposibleng bagay ay nangyari sa akin. Parang binaligtad ang buong mundo ko at halos mamatay ako sa gulat. Amoy ko pa ang halimuyak ng basang lupa na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Bumubuhos ang ulan sa labas, malakas at malalim, na para bang ito'y luha ng langit na hindi na nito kayang pigilan. Nakaupo ako sa lumang upuang yantok na nag-ugoy sa akin habang lumulubog ang araw sa isang mainit at malungkot na hapon sa maliit naming baryo sa Sagada sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang hangin mula sa bundok ay may kasamang tawanan ng mga batang naglalaro at tila paalam ng mga manok na papasok na sa kanilang kulungan. Parang tumigil ang oras. Pero sa loob ko, may bagyong hindi matahimik. Ako si Luningning at ngayon ay may 74 taon na ako. Marami na akong napagdaanan sa buhay, mga lindol, bagyo, gutom, at pati ang pagkawala ng 2 kong anak. Ngunit ang nangyari sa akin 12 taon na, ang nakalipas, hindi ko kailanman naisip na pwedeng mangyari. Isa akong matandang babae na pagod na sa buhay, puti na ang buhok, at ang mga kamay ko ay bakas ng dekadang paglalaba sa ilog at paghihiwa ng gulay para sa ibang pamilya. Simula nang pumanaw ang asawa kong si Hilario, naging tahimik ang mga araw ko. 3 taon na siyang nakahimlay sa likod ng kapilya. At ako, nabubuhay na lang ako sa alaala. Sabi ng mga kapitbahay, malakas daw ako. Pero sila, hindi nila alam kung gaano kabigat ang katahimikan sa kaluluwa. Isang umaga ng Marso, nagsimula ang pagbabago. Nagising ako na parang naduduwal. Akala ko, panis ang sopas na dinala ng apo ng kapitbahay ko. Pero lumipas ang ilang araw at lalong lumala ang pakiramdam ko. May kakaiba sa katawan ko. Parang namamaga ang tiyan ko. Masakit ang dibdib ko. Takot ang bumalot sa akin. Tumakbo agad sa isip ko ang cancer o kamatayan o kung ano man na posibleng kumitil sa buhay ko. Nagpunta ako sa health center dito sa baryo. Si Maya, ang batang nurse na 25 anyos, ang tumingin sa akin. Mabait siya at palangiti. Pero pagbalik niya mula sa laboratorio, nanlaki ang mga mata niya. Nanay Luningning, buntis po kayo. Tumawa ako. Malakas, parang baliw. Hanggang sa mapagod ako sa kakatawa. Pero napansin kong wala ni isa ang natawa rin. Tahimik ang silid. Parang lahat ng hangin sa paligid, biglang nawala. Hindi pwede yan. Anak, 62 taon na ako. Imposible ito. Pero totoo pala. Lumakad ako pa uwi na parang kaluluwa. Hindi ko marinig ang mundo. Hindi ko maramdaman ang ulan na tumatama sa balat ko. May naririnig akong bumabati, pero hindi ko na ibalik. Nanginginig ang mga kamay ko. Umupo ako sa harap ng kapilya, katapat ng puntod ni Hilario. Tumingala ako sa langit at pulong ko. Anong kalokohan na naman to, Hilario? Sa isip ko, baka biro ito ng patay kong asawa. O baka milagro. Pero kahit ang milagro, nakakatakot din minsan. At ang milagrong ito, ginulo ang buong pagkatao ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umuulan pa rin, parang musika ng kalangitan, na gustong gisingin ako sa isang masamang panaginip. Pero gising na ako. Nakaupo ako sa kadiliman, mga kamay ko nasa tiyan kong wala pang laman. Tanong ko sa sarili, paano nangyari to? Anong gagawin ko ngayon? At doon nagsimula ang paglalakbay. Isang paglalakbay ng takot, pag-asa, at pananampalataya. Isang paglalakbay kung saan natuklasan ko ang lakas na hindi ko alam na nasa loob ko. Isang kwento kung saan kahit ang takot, napipilitang tumahimik sa harap ng himala ng buhay. Pero ngayong gabi, takot lang ang nararamdaman ko. Kung ang kwentong ito ng isang lola ay tumatama sa puso mo, paki-like ang video na ito. Malaki ang naitutulong nito sa channel at nagpapakita na gusto mong makarinig pa ng mga totoong kwento tulad nito. Mag-subscribe ka na rin sa channel
At i-click ang kampanilya para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming kwento. At kung may kakilala kang kailangang makarinig ng ganitong klaseng kwento, i-share mo. Minsan, isang simpleng kwento lang ang kailangan para mabago ang buong araw ng isang tao. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagdinig gamit ang puso. Ako si Luningning at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, noon ko lang naranasan ang isang takot na ganoon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang katawan ko, tila isang estranghero. Hindi ko na siya kilala. Sa edad kong 62, sino ba naman ang mag-aakala? Buntis? Ako? Isang byuda? Halos dekada ng menopausal? At wala nang inaasahang bagong simula? Kinabukasan, bumalik ako sa health center. Hindi ako mapalagay. Hindi sapat ang isang test. Umupo ako sa harapan ni Maya at sinabi ko, "Anak, sigurado ka ba? Hindi ba't pwedeng may mali sa test?" Tahimik siya. Pinaupo niya ako muli sa examination room at sinimula ng transvaginal ultrasound gamit ang lumang makina nila. Tumulo ang malamig na gel sa puson ko at para akong lumulutang sa pagitan ng takot at pagkalito. Habang gumagalaw ang probe, nakita ko ang reaksyon sa mukha ni Maya. Nanginig ang mga labi niya. Narito po, ang heartbeat, nanay. Buhay po ito. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Ang tibok ng puso ng bata, mahina pero malinaw, ay parang martilyong dumadagundong sa tenga ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Pero paano? Tanong ko habang hawak ang kamay ko sa dibdib ko. Wala na ang asawa ko. At matagal na kaming walang... Alam mo na. Ibinaba ni Maya ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang folder ng medical records ko. Tiningnan niya ito ng maigi. May isa po kayong ininom na gamot para sa arthritis. May rare case na ito po ay nagtitrigger ng hormone production. At, ayon sa tala ninyo, may irregular bleeding po kayong naranasan last year. Nagsimula, akong manginig. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikagalak na may bagong buhay sa loob ko. O ikatakot na baka ito ang maging sanhi ng kamatayan ko. Lumabas ako ng center at tumingala sa langit. Mabigat ang ulap. Parang ako. Huminga ako ng malalim. Sinalubong, ako ni Ligaya, ang anak ng pamangkin ko, habang pauwi ako. Hawak niya ang kamay ng anak niyang 3 taong gulang. Lola Luningning, mukhang pagod po kayo ah. Gusto niyo po ng salabat? Tumango ako. Hindi ko siya masagot ng diretsyo. Sa puso ko, tinatanong ko, paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko ipapaliwanag na may bata sa sinapupunan ko? Sa bahay, hindi ako mapakali. Inilabas ko ang lumang kahon na may mga alaala ni Hilario. Liham, rosaryo, lumang singsing. Umiyak ako habang hinahaplos ang singsing namin sa kasal. Tinanong ko ang sarili ko, ikaw ba to, Hilario? Ikaw ba ang gumawa nito? Sa mga sumunod na araw, pinili kong manahimik. Hindi ko muna sinabi kahit kanino. Kahit kay Amado, ang anak kong panganay na nakatira sa Baguio. Alam kong iisipin niyang nababaliw na ako. At sa totoo lang, baka nga ganun na rin ang iniisip ko. Isang gabi, habang nagluluto ako ng munggo, bigla akong napaupo. May sumakit sa puson ko. Hindi malakas, pero kakaiba. Bumalik ang takot. Baka mawala siya. Baka mawala na agad ang munting himala at doon, sa liwanag ng gasera, nagdesisyon akong ipaglaban ang batang ito. Dinala ko sa dasal ang lahat. Kinausap ko ang Diyos. Walang dramang panalangin. Tahimik lang. Ilang bulong. Ilang hikbi. At sa gitna ng katahimikan, may sagot akong naramdaman sa puso ko. Kung ibinigay sa'yo, may dahilan. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik kay Maya. Humingi ako ng referral sa isang malaking ospital sa Maynila. Alam kong delikado ang pagbubuntis sa edad ko. Kailangan kong alagaan ang sarili ko. At siya. At sa paglalakad ko paalis ng baryo, sa gitna ng fog at malamig na hangin ng umaga, parang may panibagong init sa dibdib ko.
Hindi ko pa alam kung anong haharapin ko. Pero ang alam ko lang, hindi ko ito isusuko. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Habang patuloy ang siklo ng mga gawain sa baryo, paglalaban ng kapitbahay, sigawan ng mga batang naglalaro sa sapa, mga lalaking nagkakape sa kanto ng palengke, ako naman ay lumalakad sa gitna nila na may lihim na kinikimkim, para akong may dalang balita na hindi ko masabi. Isang lihim na kapag binuksan, maaaring ikabigla ng buong komunidad. Sa isang bayan tulad ng Sagada, walang lihim ang nananatiling lihim. Kaya nang mapansin nilang madalas akong tumungo sa health center at may mga linggong hindi ako lumalabas ng bahay, may mga nagsimula ng magtanong. Si Nanay Luningning, bakit parang hindi na nagtutungo sa misa? Namayat yata siya, O baka may sakit? May kasama bang bata sa bahay nila? Hanggang isang araw, habang nakaupo ako sa labas ng bahay ko, hawak ang basang bimpo sa batok, dumating si Julito, ang anak ng kapitbahay ko, isang binatang tsismoso at palatawa. Nanay, baka naman may love life ka ulit Ang blooming nyo lately, napangiti ako ng pilit. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Kasi sa totoo lang, sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Julito, anak, hindi ito love life. Buhay ang dinadala ko, pero pinili kong manahimik. Sa kalagitnaan ng katahimikan, sinubukan kong isulat ang lahat sa isang liham para sa anak kong si Amado. Ayokong malaman niya ito sa ibang tao. Ayokong isipin niya na ako'y nababaliw. Ayokong marinig niya ang kwento mula sa chismis. Kailangan manggaling sa akin. Kaya sinimulan kong isulat. Mahal kong anak, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Huwag ka sanang magalit, huwag ka sanang matawa. Hindi ko rin ito maintindihan sa simula. Pero totoo ito. Anak, buntis ako. At habang sinusulat ko yon, tumulo ang mga luha ko sa papel. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon sa puso ng isang inang matanda na. Alam kong masakit iyon para sa kanya, para sa pamilya, para sa dignidad na iniingatan ko. Kinabukasan, sumakay ako ng jeep papuntang Baguio. Isang mahabang biyahe ng ilang oras. Kasama ang bag ko, ang sulat ko, at ang pagkalito ko. Habang paakyat kami sa zigzag ng Cannon Road, bawat liko ay parang tanong sa isip ko. Tama ba itong ginagawa ko? Kakayanin ko bang dalhin ito mag-isa? At higit sa lahat, bakit ako? Nang makarating ako sa Baguio, sinalubong ako ni Amado sa terminal. Hindi siya agad nakangiti. Marahil ay dahil hindi ko siya tinext kung bakit ako pupunta. Tahimik lang siyang nagmaneho pa uwi, habang ako'y tahimik din. Hawak-hawak ang liham sa loob ng bag. Pagdating namin sa bahay niya, binigyan niya ako ng mainit na sabaw. Umupo kami sa hapagkainan. Tahimik pa rin, ramdam ko ang tensyon. Hanggang sa inilabas ko ang sulat, inilagay sa mesa, at tinulak ito papunta sa kanya. Ano to, inay? Basahin mo muna, anak. Binasa niya, dahan-dahan. Mula sa unang linya, bumagal ang galaw ng mata niya. Hanggang sa huling linya. Napatigil siya. Tiningnan niya ako. Hindi siya agad nagsalita. Biro ba to, inay? Hindi ito nakakatawa. Umiling ako. Hinawakan ko ang tiyan ko na nooy may bahagyang umbok na. Hindi ito biro, anak. Tumayo siya. Lumayo. Tumalikod. Hindi ko alam kung umiiyak siya o galit. Naramdaman kong lumamig ang hangin sa loob ng bahay, kahit wala namang bukas na bintana. Sino? Paano? Kailan? Hindi ko alam, anak. Ni hindi ko alam kung paano ito posible. Pero ito ang totoo. Buhay ang nasa loob ko. Naupo siyang muli. Hawak niya ang kanyang ulo. Hindi ko siya masisi. Kahit ako, hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na makapaniwala. Anak, kahit ako takot. Pero hindi ko ito kayang talikuran. Lumapit siya. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang pumapatak mula sa mata ng anak kong matagal ko nang hindi nakitang umiiyak. Inay,
Kakayanin natin to. Hindi kita pababayaan. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng pagkalito at takot, may liwanag akong naramdaman. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang buhay. Sa edad kong ito, sa kabila ng lahat, may panibagong dahilan para mabuhay. Pagbalik namin ni Amado mula sa Baguio papuntang Sagada, iba na ang ihip ng hangin. Hindi na ito ang parehong katahimikan ng takot na naramdaman ko noong una kong narinig ang tibok ng pusong iyon sa loob ko. Ngayon, may pag-asa na. May direksyon. Pero syempre, kasabay ng pag-asa ay ang napakaraming tanong at alalahanin. Umupo ako sa harapan ng bahay ko kinabukasan. Habang nililinis ni Amado ang harapan ng bakuran, inalok ako ni Ligaya ng tinapay habang naglalaro ang anak niya sa tabi ng bangko. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kapeng barako ay tila nagpapaalala sa akin ng mga umagang puno ng pag-asa noong ako'y bata pa. Pero ngayon, ako na ang matanda. Ako na ang ina. At ako rin ang magiging ina muli. Lola Luningning, mukha kayong may iniisip ha? Sabi ni Ligaya habang ibinaba ang tasa ng kape sa mesa. Oo anak, marami lang dapat pag-isipan, sagot ko. Ang totoo, kahit may suporta na ako mula kay Amado, hindi pa rin nawawala ang takot ko. Sa edad kong ito, bawat galaw ay may kasamang peligro. Lalo na sa katawan kong pagod na. Minsan bigla na lang sumasakit ang balakang ko habang naghuhugas ng pinggan. Minsan hinihingal na ako sa pag-akyat ng 4 na baitang sa hagdan. Paano ko ilalabas ang batang ito sa mundo ng ligtas? At kung sakali mang maligtas ko siya, paano ko siya palalakihin? Dahil sa mga tanong na iyon, humingi kami ni Amado ng appointment sa isang espesyalistang OBGYN sa lungsod ng Laoag. 1 linggong paghihintay at maraming dokumentong kailangang ayusin. Nagbenta ako ng ilang lumang gamit, pati ang lumang habing kumot ni Hilario na hindi ko naman na ginagamit. Masakit sa puso, pero alam kong kailangan. Para sa sanggol. Para sa kinabukasan. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ni Dr. Annalyn, isang Filipina na mukhang nasa late 30s, propesyonal at malumanay magsalita. Sinuri niya ang records ko, pinag-aralan ang resulta ng ultrasound at blood work. Matagal siyang tahimik. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Nanay Luningning, sa totoo lang, napakabihira po ng kaso ninyo. Sa medical field, tinatawag itong postmenopausal pregnancy at halos wala pong kaso nito sa natural conception. Napayuko ako. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng posibilidad na baka hindi ko kayang dalhin ito hanggang dulo. Pero, may tibok po ang puso ng sanggol. At stable po ang mga vital signs nyo. Ang importante ngayon ay ang regular monitoring at sapat na pahinga. Huwag po kayong magbuhat, huwag mapagod, iwasan ang stress. At higit sa lahat, kumain po kayo ng tama. Ligtas po itong maitutuloy, basta't sundin po natin ang lahat ng alituntunin. Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, sa pagkakataong iyon, dahil sa ginhawa. Sa loob ng consultation room, mahigpit ang hawak ni Amado sa kamay ko. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko ang suporta niya. At sa mata niyang may lungkot, may pag-asa rin akong nakita. Pag-uwi namin mula Laoag, biglang naging abala ang mga araw. Nag-ayos kami ng kwarto sa likod ng bahay. Ginawang nursery. Binili namin ang kauna-unahang lampin. Tuwalya. Isang malambot na unan. Hindi ko alam kung mabubuhay ako para makita siyang gumapang, o maglakad, o matawag akong nanay. Pero gusto kong ihanda ang lahat. Gusto kong maramdaman niyang pinaghirapan siya, minahal siya, mula sa simula pa lang. Isang gabi, habang nagwawalis, ako sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng bahay, naramdaman ko ang marahang sipa mula sa loob ng tiyan ko. Hindi masakit. Banayad. Parang munting pagtapik. Napahinto ako. Napaupo ako sa batuhang upuan. Napahawak ako sa tiyan ko. At sa unang pagkakataon, napangiti ako habang lumuluha. Anak, nararamdaman na kita. At sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa ilalim ng liwanag ng buwan,
sa katahimikan ng gabi, para akong muling isinilang. Hindi na ako nag-iisa. Habang lumilipas ang mga araw, mas ramdam ko ang bawat pintig ng munting buhay sa loob ko. At unti-unti, ang katahimikan ng baryo ay nagsimulang mapuno ng mga bulong. Mga tingin. Mga tanong na hindi direktang tinatanong, pero nararamdaman mo sa bawat sulyap, bawat buntong hininga ng mga kapitbahay. Hindi ko pa sinasabi sa iba. Maliban kay Amado, si Dr. Annalyn, at si Maya. Walang sino man sa Sagada ang may alam, pero alam ko, hindi na ito magtatagal. Isang hapon, habang naglalaba ako ng mga damit sa harap ng bahay, kahit ipinagbabawal na magbuhat, naramdaman kong hindi ko na maitatago ang umbok ng tiyan ko. Nakasuot ako ng maluwang na duster, pero sa galaw ng hangin at sa pag-angat ko ng batya, dumungaw ang lihim ko. Napadaan si Aling Perla, ang matandang tsismosa sa kanto. Naglakad siya ng mabagal papunta sa akin, pero ang mga mata niya ay matalim, parang sinisiyasat ang bawat bahagi ko. Luningning, ang ganda ng kutis mo ngayon ha. Iba ang kislap ng balat mo. At parang, medyo lumalaki yata ang tiyan mo. Ngumiti, ako. Pero sa loob-loob ko, umuugong ang isip ko. Ito na. Hindi ko siya sinagot. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang pagbanlaw. Kinagabihan, habang ako'y nagpapahinga, dumating si Ligaya. May dala siyang sabaw na kalabasa. Naupo siya sa tabi ko sa labas, sa ilalim ng ilawan ng lampara. Tita, may naririnig na ako. May mga nagsasabi. Buntis daw kayo. Napahigpit ang hawak ko sa tasa ng salabat. Ilang segundo akong tahimik. Oo, anak. Totoo ang narinig mo. Hindi siya agad nakapagsalita. Tinitigan niya ako at dahan-dahang lumapit. Inilapat niya ang palad sa tiyan ko. Walang salita. Wala ring pagdududa. Napaluha siya. Tita, milagro to. Hindi ko alam kung paano pero ang sarap sa puso. May bagong buhay sa bahay na to at doon ko unang naramdaman na baka sa kabila ng lahat tatanggapin nila ako. Pero hindi lahat ay ganoon. Kinabukasan, habang bumibili ako ng bigas sa tindahan ni Mang Celso, narinig kong binubulong-bulungan ako sa likod. Ang tanda na niya. Paano nangyaring yon? Hindi ba't biyuda na yan? Baka nabaliw lang. Nako, baka demonyo yang dinadala. Tumusok ang bawat salita, pero hindi ako lumingon. Hindi ako sumagot. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may mas mahalaga akong iniingatan. At hindi ko hahayaang sirain iyon ng mga salita nilang walang puso. Pag uwi ko, humarap ako sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Sa edad kong ito, may puti na ang lahat ng buhok ko. May guhit na ang balat ko. Pero sa mga mata kong pagod na, sa buhay, may liwanag na akong matagal ko nang hindi nakita. Pinatawag ko si Amado. Umupo kami sa kusina habang umuulan sa labas. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay tila orkestra ng damdamin kong hindi mailabas. Anak, gusto ko sanang magsimba sa linggo. At pagkatapos ng misa, sasabihin ko sa lahat, sigurado ka, inay? Tumango ako. Kung ikahihiya nila ako, ayos lang. Pero hindi ko ikakahiya ang batang ito. Hindi ko ikakahiya ang milagro na binigay sa akin. At hindi ko ikakahiya na kahit sa huling bahagi ng buhay ko, piniling bigyan ako ng Diyos ng panibagong simula. Linggo ng umaga, nagsuot ako ng pinakamaayos kong damit. Isang lumang blusang puti na may bordang rosas na ginamit ko pa noong kasal ni Amado. Inalalayan niya akong pumasok sa kapilya. Tahimik ang lahat ng dumaan ako sa aisle. Ramdam kong bumubulong ang mga tao. Ramdam kong sinusundan ng mata ang bawat hakbang ko. Pagkatapos ng misa, humiling ako sa pari ng ilang sandali. Pumayag siya. Lumapit ako sa altar. Hinawakan ang mikropono. Ako po si Luningning. Marahil ay kilala na ako ng lahat dito. Matagal na akong biyuda. Matagal na rin akong walang kasama sa buhay. Ngunit ngayon, may dinadala akong bagong buhay. Bumukas ang mga mata ng ilan. Ang iba nanlaki. Ang iba na panganga. Oo,
Buntis po ako. Hindi ko rin maintindihan kung paano. Pero totoo, buhay ang nasa loob ko. At hindi ko siya ikahihiya. Sa halip, pinasasalamatan ko siya. Dahil binigyan ako ng panibagong dahilan para mabuhay. At umaasa ako na kahit mahirap tanggapin, matutunan niyong tanggapin rin ito. Tahimik ang simbahan, walang palakpakan, walang sigawan, pero may luhang bumagsak sa pisngi ng matandang babaeng nasa unang row. Si Aling Perla. Tumayo siya, lumapit sa akin, at niyakap ako. Pasensya ka na, Luningning, hindi namin alam ang totoo. Pero ngayon, salamat sa katapangan mo. Isa kang himala sa paningin ko, at doon, sa loob ng simbahan, sa harap ng altar, sa harap ng mga mata ng mga taong minsan ay humusga, naramdaman ko ang kapatawaran at pagtanggap. Pagkatapos ng araw na iyon sa simbahan, nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Ang mga mata na dati puno ng pagdududa, ngayon ay lumambot. Ang mga bulong-bulungan ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. At kahit hindi, lahat ay sumang-ayon sa kung anong nangyayari sa akin. May tila katahimikan na bumalot sa paligid ko. Isang uri ng respeto, o baka awa. Pero para sa akin, sapat na iyon. Sa bawat umaga, ginising ako ng tibok ng munting buhay sa sinapupunan ko. Hindi siya palaging malikot, pero sapat para ipaalala sa akin, nandito ako, nanay. At sa bawat galaw niya, lumalalim ang koneksyon naming dalawa. Isang ugnayang hindi na kayang buwagin ng kahit sinong magtanong, maghusga o mag-alinlangan. Pinagpatuloy ko ang simpleng pamumuhay. Tuwing umaga, naglalakad ako ng kaunti sa paligid ng baryo. Hinahalikan ng malamig na simoy ng hangin mula sa bundok ang aking pisngi. Bitbit ang maliit na pamaypay. Madalas akong makaupo sa bangkong kahoy sa tabi ng kapilya. Dito ko iniisip ang mga pangalan. Anong pangalan ang ibibigay ko sa kanya kung siya ay babae? Paano kung lalaki? Isang araw habang nakaupo ako roon, nilapitan ako ni Mang Dindo, ang matandang karpintero sa aming lugar. May hawak siyang maliit na laruan, isang rattle na gawa sa kahoy. Iniabot niya ito sa akin, hindi nagsalita agad. Pero nakita ko sa mga mata niya ang pag-amin. Ginawa ko to kagabi, para sa bata. Hindi ko alam kung paano, pero parang gusto ko rin siyang makilala. Kinuha ko ang laruan, at doon, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil sa laruan, kundi sa kahulugan nito. Isang tao na dati walang pakialam sa akin, ngayon ay naglaan ng oras para maghanda para sa anak ko. Ang ganitong simpleng bagay ay nagdulot sa puso ko ng init na parang yakap ni Hilario mula sa langit. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malapit ako kay Dr. Annalyn. Araw-araw niya akong tinatawagan. May mga gamot siyang ipinadadala mula sa Maynila, folic acid, iron, at ilang bitamina para sa puso ko dahil may kaunting arrhythmia raw ako. Naging mas maingat din ako sa bawat galaw. Hindi na ako naglalaba, hindi na ako umaakyat ng hagdan, at tuwing gabi, pinapakinggan ko ang sarili kong hininga bago matulog. Dapat, mabuhay ako para sa kanya. Sa tulong ni Amado, sinimulan naming itayo ang isang maliit na kwarto sa gilid ng bahay. Isang nursery. Simple lang. Mga kahoy na puti, kurtina na may print ng ulap, at isang duyan na gawa ni Mang Dindo. Isa-isang dumating ang tulong mula sa mga taga-baryo. Si Ligaya ay nag-donate ng mga lampin, si Aling Marta ng mga lumang damit ng apo niya. Si Maya, kahit laging abala sa health center, dumadaan tuwing hapon para tingnan ako. Minsan, habang magkausap kami ni Maya sa ilalim ng puno, tinanong niya ako, "Tita Luningning, natatakot pa rin po ba kayo?" Tiningnan ko siya. Tahimik. At pagkatapos ay tumingin sa langit, kung saan ang mga ulap ay parang sinulid ng panalangin. "Oo, anak, natatakot pa rin ako. Pero mas malaki na ngayon ang pagmamahal kaysa sa takot. Kahit na simple ang araw-araw kong buhay, sa loob-loob ko'y para akong nakikipaglaban araw-araw. Laban sa panghihina ng katawan,
laban sa pagod, laban sa posibilidad na baka may mangyaring hindi inaasahan. Pero mas malakas ang paniniwala ko na hindi ibibigay ng Diyos ang isang himala kung hindi niya rin ako bibigyan ng lakas para dalhin ito hanggang dulo. Isang gabi, habang ako'y nakahiga, bigla akong nanaginip. Nandoon si Hilario. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga kung saan kami dati laging kumakain ng tanghalian. Nakatingin siya sa akin, nakangiti. Hindi siya nagsalita. Pero itinaas niya ang kamay niya, itinuturo ang tiyan ko. At saka siya tumango. Pagkagising ko, magaan ang pakiramdam ko. Wala akong takot sa puso. Para bang sinigurado niyang hindi ako nag-iisa. At doon ko unang naramdaman ang isang bagong damdamin. Hindi lang pag-asa, hindi lang lakas, kundi pananampalatayang buo. Isang paniniwalang kahit anong mangyari may dahilan. At kung ito man ang huling misyon ko sa mundong ito, ito'y misyon ng buhay, hindi ng kamatayan. At sa bawat araw na lumilipas, habang lumalaki ang tiyan ko, habang tumitibay ang suporta sa paligid ko, at habang patuloy ang pagbabagong nararamdaman, ko sa puso't kaluluwa, lalong tumitibay ang paniniwala kong ang batang ito ay hindi lang regalo, isa siyang sagot. Sa dami ng mga araw na lumipas mula nang malaman kong may buhay sa loob ko, siguro'y iyon ang unang gabing muli akong natakot ng buong buo. Ibang takot. Hindi na yung takot na may huhusga. Hindi na yung takot na imposible ito, kundi yung takot na baka mawala siya, ang batang dinadala ko. Magsisimula sana ang araw ng payapa. Maaliwalas ang langit, may halimuyak ng suman na niluluto ni Aling Perla na umaabot hanggang sa bakuran namin. Nakaupo ako sa ilalim ng lilim, ng punong mangga, nilalakasan ng pandinig para maramdaman ang sipa niya, gaya ng mga nakaraang araw. Pero walang sipa, walang galaw, walang kahit anong senyales na siya'y naroroon pa. Humigpit ang hawak ko sa laylayan ng duster ko. Ilang beses kong hinimas ang tiyan ko. Tahimik akong nanalangin sa isip. Anak, andyan ka pa, 'di ba? Gising ka lang siguro. O baka nag-iinat. Huwag mo kong takutin ng ganito. Pero habang lumilipas ang mga oras, wala pa ring galaw. Dumating si Amado bandang hapon. May dala siyang kalabasa at itlog na maalat mula sa palengke. Napansin niyang hindi ako umiimik. Inay, okay ka lang? Para kang namumutla. Tumingin ako sa kanya. Malalim. Mabigat. Hindi ko agad masabi. Pero sa dulo, nakalabas din sa bibig ko ang salitang ayaw kong banggitin. Wala siyang galaw, Amado. Maghapon na. Tumigil siya. Nabitiwan niya ang hawak niyang basket. Umupo sa tabi ko. Nilapag ang kamay niya sa tiyan ko. Pareho kaming tahimik. Wala nga. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na ganun lang. Nakatingin sa tiyan kong tahimik. Parang walang laman. Tumayo siya bigla. Kailangan nating bumalik kay Dotra Annalyn. Ngayon din, wala nang tanong. Wala nang pag-aatubili. Sumakay kami sa tricycle at mula doon, sinundan naming ang daan patungong Lauag. Mahigit 3 oras na biyahe. Bawat segundo ay parang tinik sa dibdib ko. Ang ingay ng makina ng sasakyan, ang alog ng daan, ang lamig ng hangin, lahat iyon ay hindi ko naramdaman. Tanging kaba, tanging panalangin. Pagdating sa klinika, agad kaming sinalubong ni Dr. Annalyn. Nakita niya agad sa mukha ko ang takot. Ipasok agad si Nanay Luningning sa ultrasound room. Ngayon na, tumagaktak ang malamig na gel sa tiyan ko. Ilang segundo lang iyon sa makina, pero para sa akin, parang isang siglo. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Dr. Annalyn habang tinitingnan niya ang monitor. Kinakabahan na ako. Tumingin ako kay Amado. Pumikit na siya. Parang ayaw na ring makita ang katotohanan. Hanggang sa biglang tunog, isang mahinang tibok. Pero malinaw. Buhay, tumulo ang luha ni Dr. Annalyn bago pa niya sabihin ang mga salitang iyon. Narito siya. Mabagal ang galaw niya. Pero nandito, siya. Buhay siya, nanay. Napaiyak ako. Hindi na ako napigilan.
Hawak ko ang kamay ni Amado na ngayon nanginginig. Ni hindi ko na inintindi kung anong hitsura ko. Luha, sipon, hikbi, lahat nagsama. Salamat. 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 Ang sarap pakinggan ng tunog ng tibok ng puso niya. Parang musika. Parang dasal na sinagot. Pagkatapos ng check-up, pinauwi kami pero may mahigpit na bilin. Bedrest na. Pumuna kayo, nanay. Walang bigla ang kilos. Iwasan ng sobrang emosyon. Kailangang bantayan natin siya ng mabuti. Nasa panganib pa rin, pero kung mag-iingat tayo, malalampasan natin ito. Sa tricycle pabalik ng Sagada, yakap ko ang tiyan ko buong biyahe. Wala akong pakialam kahit siksikan. Wala akong pakialam kahit sumisigaw ang tambutso. Sa loob ko, may himala. At kahit isang araw ko lang siyang makasama pa, hinding-hindi ko isusuko ang laban na ito. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang bintana ng kwarto ko. Pinaupo ako ni Amado sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib na ginawa niya. Doon niya inilagay ang maliit na rattle na bigay ni Mang Dindo. Nagtama ang mga mata namin. Pareho kaming pagod. Pero pareho ring may bit-bit na bagong tibok ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, naramdaman ko ang unang sipa niyang muli. Isang sipa lang. Mahina. Pero sapat para mapaluha ako. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa katotohanang nandito siya. At mula sa katahimikan ng kwarto ko, sinabi ko sa kanya sa loob ng puso ko, "Anak, salamat sa paglalaban. Tayong dalawa lang ito, pero hindi tayo sumusuko. Hindi tayo bibitiw." Mula nang muling maramdaman ko ang munting sipa ng anak ko sa sinapupunan, naging mas mahigpit ang yakap ko sa bawat araw. Hindi na siya basta pag-asa lang sa hinaharap, isa na siyang presensya sa kasalukuyan. Sa bawat paghinga ko, naroon siya. Sa bawat pihit ko sa kama, sa bawat patak ng ulan sa bubong, sa bawat tahimik na umaga, kasama ko na siya. Ngunit kasabay ng pagyakap sa bagong simula, unti-unti ring bumubukas ang mga lumang alaala. At sa mga gabing hindi ako makatulog, dumadalaw si Hilario sa aking isipan. Hindi na siya multo ng nakaraan, kundi isang bahagi ng buhay na kailangan kong balikan. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at ang mga kuliglig ay nagsasalo-salo sa tunog ng gabi, bumangon ako mula sa aking higaan. Dahan-dahan. Ayokong magising si Amado. Lumabas ako ng bahay, suot ang lumang cardigan ni Hilario, at naglakad patungo sa likod ng kapilya, kung saan naroroon ang kanyang puntod. May dala akong kandila. Isang maliit lang. Isinindi ko iyon sa harap ng lapida niyang yari sa batong pinintahan lang ng puti. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa amoy ng damong nilalaro ng hangin, nagsimula akong magsalita. Hilario, alam kong matagal ka nang wala. At alam kong hindi mo na dapat pinoproblema ang mga nangyayari dito sa mundo. Pero hindi ko mapigilan. Kasi ngayon, hindi kita naiintindihan. Napahikbi ako. Sabi nila imposible. Sabi nila, hindi ko na kayang magdalang tao. Pero eto ako. At sa bawat tibok ng puso ng batang ito, nararamdaman ko, ikaw, humigpit ang hawak ko sa laylayan ng cardigan. Ang amoy nito, kahit kupas, kahit matagal nang hindi ginagamit, dala pa rin ang alaala ng mga yakap niya, ng mga huling gabi namin, ng mga birong paulit-ulit niyang binabanggit kapag inaasar ako sa aking pagkabagal. Kung ito'y regalo mo, salamat. Pero kung ito'y pagsubok, sana nandito ka. Kasi minsan, hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ang kaya ng katawan kong ito. Umupo ako sa tabi ng puntod. Hinimas ko ang tiyan ko. Pero hindi kita sinisisi, Hilario. Hindi rin kita kinakausap para sa sagot. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. At kahit wala ka na, dinadala pa rin kita. Sa bawat hakbang. At ngayon, hindi lang ikaw ang dala ko. May isa pa. Pagbalik ko sa bahay, naroon si Amado sa sala. Nakatingin sa akin. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Lumapit siya, inakbayan ako.
at tahimik kaming umupo sa may bintana. Magkasama naming pinakinggan ang katahimikan ng gabi. At sa bawat tibok ng munting buhay sa loob ko, pareho naming naramdaman na kahit mahirap, kahit nakakapagod, may liwanag sa gitna ng lahat ng ito. Kinabukasan, sinimulan kong ayusin ang mga lumang gamit ni Hilario. Isang kahon na matagal nang hindi ko binubuksan. May lumang diakit, mga sulat niya noong kami bagong kasal, at isang Polaroid na kuha namin sa tabing dagat sa Ilocos. 40 taon na ang nakalipas. Nakasuot ako noon ng pulang bestida at si Hilario, naka-arm sling dahil nadulas sa bangka. Pero kahit may benda, nakangiti siya, malawak, para bang walang sakit na makakapigil sa kanya. Isinabit ko ang larawang iyon sa dingding ng nursery. Hindi ko ito ginawa para sa akin. Ginawa ko ito para sa batang darating. Para kapag dumating ang panahon na siya ay marunong nang magtanong, masasabi ko, ito ang tatay mo. Hindi mo siya naabutan, pero mahal ka niya. At kahit hindi mo pa siya nakikilala, dinala ka niya sa akin. Habang nilalagay ko ang mga gamit sa loob ng drawer, nakita ko ang isang lumang panyo. Nakaburda sa sulok nito ang salitang pag-ibig. Regalo ito ni Hilario sa ika-39 mo naming anibersaryo. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang panyong iyon. Para bang siya ang humahawak sa pisngi ko. Para bang siya ang nagsasabing, kaya mo pa. Doon, ko naisip, hindi pala katahimikan ang nararamdaman ko, kundi presensya. Presensya ng isang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Presensya ng isang lalaking, kahit wala na sa mundo, ay patuloy pa ring nakikipaglaban para sa akin at para sa anak naming paparating. At habang hinahaplos ko ang tiyan ko, sinabi ko, anak, darating ang panahon. Marami kang maririnig. Maraming magtatanong. Maraming mag-aalinlangan. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ay hindi pagkakamali. Ikaw ay panalangin na sinagot. At sa puso ng matandang inang ito, ikaw ay mahal bago ka pa man dumating. Pagkatapos ng mga gabing puno ng alaala at panalangin, dumating ang isang umaga na tila kumalabit muli sa katotohanan. Hindi sapat ang pagmamahal at panalangin para panatilihin ang himala ko. Kailangan din ng tapang na harapin ang realidad ng katawan kong pagod na at ng isang pagbubuntis na patuloy na nasa gilid ng panganib. Isang araw ng Miyerkules, tumawag si Dotra Annalyn. Ang tono ng boses niya ay hindi ang karaniwang maaliwalas. Mahinahon pa rin, pero ramdam ko ang pagkabahala sa bawat salita. Nanay Luningning, kailangan ko po kayong makausap ng personal. May lumabas po sa mga resulta ng inyong pagsusuri na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako agad nakasagot. Nakatitig lang ako sa dingding ng kusina habang humahapdi ang sikmura ko sa kaba. Sige po, doktora. Pupunta kami bukas ni Amado. Kinabukasan, habang binabaybay namin ang daan patungong Laoag, wala ni isa sa amin ni Amado ang nagsalita. Tanging ingay ng motor at paminsan-minsang busina ang maririnig. Hawak ko ang rosaryo ni Hilario. Paulit-ulit, kung binubulong ang dasal na hindi ko nakabisado ng buo. Hindi ako nagdarasal para sa himala, nagdarasal ako para sa katatagan, anuman ang marinig ko. Pagdating sa klinika, inanyayahan kami ni Dr. Annalyn na maupo sa loob ng consultation room. May hawak siyang folder, nakatiklop. Nang ibukas niya ito, nakita kong naroon ang ECG result, ultrasound, at ilang blood chemistry results. Nanay, may mga senyales na kailangan po nating bantayan. May pagtaas po sa inyong blood pressure. May protein sa ihi. At ayon sa cardiac scan, may kaunting palya sa ritmo ng puso ninyo nitong nakaraang linggo. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi dahil may sakit akong naramdaman, kundi dahil alam kong darating ang puntong ito. Pero iba pa rin pala kapag personal mo nang naririnig. Delikado po ito, lalo na sa edad ninyo. Hindi ko po kayo tinatakot, pero kailangan po nating seryosohin ito. Maaaring magdulot ng preeclampsia o kaya ay komplikasyon sa puso habang lumalaki pa ang bata. Tumingin ako kay Amado. Nanginginig ang labi niya. Gusto niyang magtanong,
Pero alam kong natatakot din siyang marinig ang sagot. Doktora, anong dapat naming gawin? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ang pinakaligtas po ay manatili na kayo dito sa lawag. May medical facility tayo rito. Maaari po kayong i-confine bilang precautionary measure. Hindi man emergency ngayon, pero kung sakaling mangailangan tayo ng agarang atensyon, narito na po kayo. At saka, gusto kong obserbahan ang heartbeat ng sanggol araw-araw. Hindi ako agad nakapagsalita. Saglit kong ipinikit ang mga mata ko. Hinawakan ko ang tiyan ko, parang kinakausap siya sa loob. Anak, kailangan nating lumaban. Tumango ako kay Dr. Annalyn. Gagawin ko po, para sa kanya. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng aking pagbubuntis, ang pananatili sa ospital. Isang silid sa ikalawang palapag ang inilaan sa akin. May bintanang tanaw ang mga palayan. At gabi-gabi, sinasabayan ng hangin ang mga panalangin ko. Araw-araw, dinadalaw ako ni Amado. Minsan may dala siyang sinigang. Minsan bulaklak mula sa bakuran. Sa bawat pagdating niya, parang nababawasan ang bigat ng loob ko. Hindi ko alam kung ilang araw akong mananatili roon. Hindi ko alam kung anong mga resulta pa ang darating. Pero ang sigurado ako, hindi na ako natatakot gaya ng dati. Dahil ngayon, dala ko na hindi lang ang pagmamahal ng anak ko, kundi pati ng buong baryo, ng doktor na tila anak na rin ang turing sa akin, at ng asawa kong kahit patay na, ay parang laging naroon pa rin. Isang gabi, habang tinutulungan ako ng nurse na si Jessa, isang dalagang may banayad na tinig, tinanong niya ako habang iniinom ko ang gamot para sa presyon ko. Nanay, hindi po, baka yun nahihirapan. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako. Nahihirapan ako. Araw-araw. Pero may laman ang hirap na ito. May dahilan. At kahit masakit, mas mabigat pa rin ang pag-asang dala ng bawat tibok ng puso ng anak ko. Tahimik siyang napangiti. At habang inaayos niya ang kumot ko, parang naramdaman ko na muli. Kahit sa gitna ng ospital, sa amoy ng alkohol at gamot, sa tunog ng monitor na tumutunog sa bawat minuto, may buhay pa ring naglalaban. At hanggat may buhay, may dahilan para hindi sumuko. Isang linggo na ako sa ospital ng Lawag. At sa bawat araw na lumilipas, lalong dumarami ang tanong sa isip ko. Hanggang kailan ko kaya ito? Hanggang saan ako dadalhin ng katawan kong matanda na, pagod na, at unti-unti nang sumusuko? Tuwing umaga, dinadala ako ng nurse sa ultrasound room. Ipinapakita nila sa akin ang imahe ng anak ko. Malinaw na ngayon ang hugis ng katawan. Kita na ang maliit niyang kamay at ang galaw niya ay mas matatag na. Pero habang lumalakas siya, parang kabaligtaran ang nangyayari sa akin. Minsan, kailangan kong huminto sa paghinga ng malalim dahil parang may nakapatong sa dibdib ko. Minsan, ang pananakit ng likod ko ay umaabot hanggang balakang at halos hindi ako makatayo. Ngunit sa bawat sakit, sinasabi ko sa sarili ko, para sa kanya ito. Para sa kanya lang ito. Isang gabi, habang nagpapatila ako ng hilo sa tabi ng bintana, dumating si Dr. Annalyn. Hindi siya nakangiti gaya ng dati. May hawak siyang papel at sa unang tingin pa lang, alam ko na, ito na ang usapan na matagal ko nang hinihintay, ngunit pilit kong iniiwasan. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik. Inilapag niya ang papel sa lamisita sa gilid. Nanay, lumala po ang kondisyon ng puso ninyo. At sa kasalukuyang kalagayan ninyo, maaaring hindi kayanin ng katawan ninyo ang full-term delivery. Napapikit ako. Hindi dahil sa gulat, kundi sa bigat ng katotohanang, kahit gaano kakalakas sa loob, may mga limitasyon ang katawan. May option po tayo. Kung gusto ninyong subukan ang early delivery, maaari po nating i-induce sa 32nd week. Premature ang bata, pero may chance. Pero kung ipagpapatuloy natin ito hanggang dulo, maaaring malagay kayo sa panganib. Posibleng hindi na kayo magising mula sa operasyon. Napahawak ako sa tiyan ko. Naroon siya, tahimik. Malapit na ang ikatlong trimester pero hindi pa sapat. Kulang pa.
At ang desisyong kailangang gawin, isa lang ang tanong nito. Buhay ko o buhay niya? Nanay, ayoko pong pilitin kayo. Kayo po ang magdedesisyon. Pero kailangan nating magpasya sa lalong madaling panahon. Umalis si Dr. Annalyn pagkatapos. Hindi niya ako pinilit. Pero naiwan sa hangin ang tanong na humihiwa sa puso. Ano ang tama? Kinabukasan dumating si Amado. Wala pa ring alam sa sinabi ni Doktora. Nakita ko sa mukha niya ang pagod. Galing pa siyang sagada para dalhan ako ng sabaw, itlog, at isang maliit na damit na binili niya sa palengke para sa sanggol. Inabot niya ito sa akin na parang regalo sa Pasko. Inay, tingnan niyo oh. Ang cute, di ba? May maliit pang bonet na kasama. Ngumiti ako. Pero hindi ko na napigilan ang luha ko. Tumulo ito bago ko pa siya malapitan. Napansin niya agad. Inay? Anong nangyari? Ipinakita ko sa kanya ang papel. Ipinaliwanag ko ang lahat. At habang binabasa niya iyon, nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Ang pagbabago ng kanyang hininga. Inay, kung mapahamak kayo, paano na ako? Hinawakan ko ang kanyang pisngi gaya ng ginagawa ko noong siya'y bata pa. Anak, lahat tayo may hangganan. Pero kung ito na nga ang dulo ko, gusto kong masigurong may simula siya. Tumulo rin ang luha ni Amado. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi niya ang mga salitang naging lakas ko. Kung pipiliin ninyong isugal ang buhay ninyo para sa kanya, susuportahan ko kayo, Inay. Pero kung pipiliin ninyong mabuhay at palakihin siya kahit wala siya, susuportahan ko rin kayo. Basta kayo ang magpasya, hindi ang takot. Kinagabihan, humarap ako sa krusipihong nakasabit sa dingding ng kwarto. Hindi ako humingi ng himala. Ang hiningi ko lang ay kalinawan, lakas, at kapayapaan sa anumang piliin ko. Kinabukasan, bumalik si Dr. Annalyn. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik kaming nagkatinginan. At sa tinig na buo, kahit nanginginig sa loob, sinabi ko, Doktora, kaya ko pa. Bigyan ninyo kami ng chance na makarating hanggang week 36. Basta't bantayan niyo kami. Aalagaan ko sarili ko. Gagawin ko lahat. Pero, hindi pa ngayon. Hindi pa dapat. Tumango si Doktora. May luha sa mata niya. At sabi niya, sige po nanay, lalaban tayo. Tayong tatlo. At sa puntong iyon, alam ko na ang desisyon ko. Lalaban ako. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa pagmamahal na walang katulad. Dahil sa paniniwalang kung binigyan ako ng buhay sa sinapupunan ko, bibigyan din ako ng lakas para isilang siya. Para makita ko siyang ngumiti. Para marinig ko ang una niyang iyak. Kahit isang beses lang. Simula nang magdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis hanggang sa ika-36 na linggo, naging mas maingat ako sa bawat segundo ng bawat araw. Wala na akong karapatang magkamali, magpabaya, o magkunwaring kaya pa ang katawan kung hindi na talaga. Isang maling hakbang ay maaaring kumitil ng dalawang buhay, sa kanya at sa akin. Araw-araw, may routine na. Sa alas 7 ng umaga, sinusuri ng nurse na si Jessa ang presyon ko. Sa alas 8, may ultrasound scan. Sa alas 10, may vitamins. Sa tanghali, pinipilit kong kumain kahit walang ganang lumalamon sa katawan kong laging pagod. Sa hapon, si Dr. Annalyn ay dumadaan para tumingin, makipag-usap, o kung minsan, tahimik lang kaming magkasama habang pinapakinggan namin ang tunog ng monitor. May mga gabing hindi ako makatulog, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang tahimik ng paligid, naririnig ko ang sariling takot. Minsan ay sinusulat ko ito sa isang lumang notebook na iniwan sa akin ni Maya. Ngayong gabi, hindi ako sigurado kung aabot kami sa bukas. Pero habang hindi pa tapos ang gabi, pahahalagahan ko ang bawat tibok ng puso mo. Bawat linggo ay parang isang bundok na inaakyat. At sa tuwing mararating ko ang tuktok nito, sa tuwing sasabihin sa akin ng doktora na stable ang kondisyon mo ngayong linggo nanay, para akong nauupo sa ginhawa.
Pero hindi rin ako masyadong nagtatagal sa ginhawa. Dahil alam kong bukas, panibagong bundok na naman ang kailangang akyatin. Isang araw, habang binubuksan ko ang bintana ng kwarto, nakita ko ang mga batang naglalaro sa may bakanteng lote sa harap ng ospital. Tumatawa sila. Sumasayaw. Nagtatakbuhan. Lahat ng tunog nila ay musika. Lahat ng galaw nila ay parang paalala ng mundo kung bakit ako naririto. Isang batang babae, nakasuot ng kulay rosas na palda, ay napatingin sa akin. Kumaway siya. Kumaway ako pabalik. At sa sandaling iyon, hindi ko na iwasang isipin. Ganito kaya siya kung babae? Ganitong masigla? Ganitong may kislap sa mata? Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagnanais. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong malaman kung anong itsura niya. Gusto kong marinig ang unang iyak. Mahawakan ang maliit niyang kamay. Madama ang init niya sa dibdib ko. Gusto kong maranasan ang pagiging ina muli kahit sa huling pagkakataon. Isang gabi, may dumating na bisita sa ospital. Si Ligaya, galing pa ng Sagada. May dala siyang isang lumang manika. Ang sabi niya, ito raw ay pag-aari pa ng nanay niya noong bata pa ito. Antigo. Gawa sa tela, may mga tahi sa mukha at ang buhok ay pira-pirasong sinulid na kulay itim. Inilagay niya ito sa ibabaw ng drawer ko. Para sa magiging apo ninyo, tita, sabi niya habang inilalapag ito. Hindi po ito bago, pero puno ito ng alaala. Sana makadagdag sa mga alaala ninyong bubuuin para sa kanya. Ni hindi ko alam kung masasabi kong may kinabukasan kaming dalawa. Pero bawat ganitong sandali, bawat galaw ng kabutihang kusa, ay nagsisiksik sa puso kong pagod na. At sinasabi, nito, mahal ka pa rin ng mundo. Dumating ang ika-33 linggo. Masakit na ang likod ko. Mas madalas na akong kinukumbulsyon tuwing madaling araw. Pero ang tibok ng kanyang puso, araw-araw kong maririnig, matatag, malinaw, lumalaban. Minsan, sinasabi ni Amado habang hawak niya ang tiyan ko, anak, hintayin mo si Lolo ha? Kailangan ka pa naming makilala. At habang pinapanood ko siyang ganon, hindi ko maiwasang mapaisip. Kung mawala man ako, may isang taong tutuloy ng pagmamahal ko. Pero sa likod ng lahat ng yon, mayroon pa rin akong lihim. May bagay akong hindi sinasabi kahit kay Amado, kahit kay Dra Annalyn, kahit kanino. Minsan, tuwing gabi, sinusulat ko ito sa aking notebook sa pahinang hindi ko nais ipakita sa kahit sino. Kung ako'y hindi na magising pagkatapos mo, anak, patawarin mo ako. Hindi ko pinili na iwan ka. Pinili ko lang na ibigay ka sa mundo, kahit pa kapalit ng huli kong hininga. At sa mga linyang iyon, naroroon ang buod ng lahat. Ang kabuuan ng pagiging ina. Hindi mo pinipili kung saan ito hahantong. Pinipili mo lang na magmahal kahit ang dulo ay dilim. Ngunit ngayong gabi, habang naririnig ko ang ulan sa bubong, habang nagpapahinga sa kama at pinapakinggan ang heartbeat monitor, mayroon akong isang dasal. Panginoon, konti pa. Isang linggo pa. Isang sipa pa. Isang hininga pa, gawin na yung sapat. At kung bukas ay babangon pa ako, sisimulan ko ulit. Isang hakbang, isang paghinga, isang dasal. Hanggang marating namin ang araw ng kanyang pagdating. Ika-34 na linggo na. 3 araw na lang at aabot na kami sa pinangakong linggo kay Dr. Annalyn. 3 araw na lang bago kami pumasok sa delikadong butas ng karayom. Kung saan kailangang magdesisyon, ipanganak na siya, o ipilit pa ng ilang araw para sa mas maayos na paghinga ng baga niya. Pero sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ko na ang katawan ko ay dahan-dahan ng sumusuko. Gabi ng Lunes. Habang nakahiga ako, bigla akong nilagnat. Hindi mataas, pero sapat para magpatawag si Nurse Jessa ng doktor. Dinala nila ako sa observation room. Sumusumpong din ang hika ko. May bahagyang paninigas sa tiyan at hindi ko alam kung panaginip lang o totoo. Pero naramdaman ko ang isang matinding kirot
na tila ba may gustong lumabas. Dr. Annalyn, may early contractions si Nanay Luningning, bulong ng resident doctor. Sa pagitan ng hiningang putol-putol, hinawakan ko ang kamay ni Amado. Ramdam ko ang panginginig niya. Inay, huwag mo akong iiwan. Hindi pa oras, hindi ko siya sinagot. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil baka kung magsalita ako, bumigay na rin ako. Dumating si Dr. Annalyn. Tiningnan ang heart monitor. Tumawag ng NICU team. Alam ko na agad ang ibig sabihin nun. Inihahanda nila ako at ang anak ko sa posibleng maagang paglabas. Nanay, kailangan nating bantayan ito. Kung lalala pa, ipapanganak na natin siya sa susunod na 24 oras. Delikado na kung ipipilit pa natin. Tumango ako. Wala na akong lakas para magpumilit. Sa mga sandaling iyon, hindi na ako si Luningning na matatag o Luningning na lumalaban. Ako'y isang ina na nakahandusay at ang tanging puhunan ko na lang ay pag-asa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ako'y nakakabit sa oxygen at may dextrose sa braso, biglang bumilis ang tibok ng puso ng anak ko sa monitor. Tumunog ang alarm. Tumakbo ang nurse. Dumating si Dr. Annalyn. Sa gitna ng kaguluhan, may tinuro siya sa monitor. Fetal distress. Kailangan na natin siyang ilabas. Narinig ko ang kaluskos ng gulong ng stretcher. Naramdaman ko ang lamig ng kwarto sa operating area. At sa mga mata ni Amado habang sinasabay ang lakad ng stretcher, nakita ko ang lahat ng panalangin niyang hindi niya masabi. Inay, lalaban tayo. Kasama ako. Hindi ka nag-iisa. Habang isinasalang ako, bumulong sa tenga ko si Dr. Annalyn. Ano man ang mangyari, gagawin namin ang lahat. Huwag po kayong bibitaw, nanay. Sa huling sandali bago ako mawala ng malay sa ilalim ng anesthesia, hinawakan ko ang dibdib ko, kung saan naroroon ang puso ng isang inang umabot na sa dulo ng lakas, at binulong ko sa isip ko, anak, kung ito man ang huling araw ko, sana'y unang araw mo ito ng buong buhay. Itim tahimik, walang tunog, walang ilaw, walang galaw, at sa gitna ng kadilimang iyon, isang tunog ang sumiksik sa malayo, mahina, umiiyak o lumalakas. Hanggang sa narinig ko ito ng buo, isang iyak, isang tunog ng bagong buhay, isang pag-iyak na pumunit sa katahimikan ng operating room. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang ng kaluluwa ko bago tuluyang sumuko. Pero sa mismong puntong iyon, sa pagitan ng mundo at langit, alam kong siya ay dumating na. Nagising ako hindi sa liwanag, kundi sa amoy. Isang amoy na malinis, malamig, may halong antiseptiko at sabon na walang pabango. Ramdam ko ang bigat sa katawan. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Mahina ang pandinig ko. Parang may humaharang sa pagitan ko at sa mundo. Ang mga mata ko ay parang ayaw bumukas, pero naroon na ang liwanag, banayad, maputi, tahimik. At sa tahimik na iyon, unti-unti kong naaninag ang kisame ng ospital. Kulay puti, may maliliit na butas, parang mga bituin sa langit na nilagyan ng grid. Ang unang tanong sa isip ko, buhay pa ba ako? Sumunod, nasaan siya? Hindi ako agad makagalaw. Nakakabit pa ako sa dextrose. May oxygen pa sa ilong ko. At ang pakiramdam ko, parang binagsakan ng isang bagyo ang buong katawan ko. Para akong nabuhay muli. At sabay din, parang namatay sa isang bahagi ng sarili ko. May narinig akong kaluskos. Tumunog ang pinto. Pumasok si Amado. Inay, nagkatinginan kami. Mabagal kong iginalaw ang daliri ko. Gumalaw ang kamay niya, parang hindi siya makapaniwala. Lumapit siya. Hinawakan ng kamay ko. Mainit ang palad niya. Mainit, totoo, buhay. At sa ugnay ng balat namin, doon ko na ulit naramdaman na hindi pa tapos ang lahat. Inay, buhay kayo. Salamat sa Diyos. May luhang bumagsak sa pisngi ko. Hindi ko pa rin masabi ang kahit isang salita. Pero ang puso ko, sumisigaw. Nasaan ang anak ko? Binasa ni Amado ang tanong sa mata ko. Tumango siya. Tumulo rin ang luha niya. Pero may ngiti sa kanyang mukha. Nandito siya, inay. Buhay siya. Lalaki.
Malakas ang iyak. Pero kailangan muna sa incubator. Premature, pero lumalaban. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang paghikbi. Wala akong boses, pero ang luha ko'y tuloy-tuloy. Isang iyak na tahimik pero malalim. Isang pasasalamat na walang katumbas na salita. Makaraan ng ilang oras, dumating si Dr. Annalyn. Suot pa rin niya ang asul na scrub suit. May eye bag sa ilalim ng mata. Halatang hindi pa nakakapahinga. Pero ang ngiti niya, iyon ang pinakamatamis na nakita ko sa buong buhay ko. Nanay Luningning. Muntik na po talaga. Pero nandito po kayo. At narito rin siya. Pinagbigyan tayo. Ligtas po kayong pareho. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Tapat. Ang puso niyo tumigil ng 3 segundo. Pero bumalik. Saka po siya lumabas. Nagsisigaw. Parang ayaw niyang mawala kayo. Parang siya na mismo ang nagsabing, hindi pa tapos si nanay. Hindi ko na alam kung alin sa mga luhang dumaloy sa akin ang dahil sa takot, alin ang dahil sa tuwa. Pero naramdaman ko, hindi lang kami nabuhay. Pinili naming mabuhay. Pinaglaban naming dalawa ang bawat hininga. Kinabukasan, sa tulong ng nurse, dinala ako sa NICU. Doon ko siya unang nakita. Maliit, maputla, nakakabit sa tubo, nasa loob ng incubator. Pero buhay. Buhay na buhay. Parang sinulid lang ang kanyang mga braso. Kulubot pa ang balat. Pero sa puso ko, siya na ang pinakamagandang sanggol sa buong mundo. Hinawakan ko ang salamin ng incubator. Anak, ako ito. Si nanay. At kahit hindi siya sumagot, kahit hindi siya gumalaw, para bang may init na dumaloy mula sa maliit na katawan niya patungo sa kamay ko. Para bang sinasabi niyang, narito rin ako nanay, narito tayo, magkasama pa rin tayo. Nagpasalamat ako sa Diyos, sa doktor, sa anak ko, sa sarili ko, at higit sa lahat, sa buhay. Dahil sa kabila ng lahat, pinili pa rin naming dalawa na manatili. At sa paglabas ko ng NICU, habang tinutulak ang wheelchair ko, nilingon ko siya sa huling sandali. Wala pa kaming pangalan. Wala pa akong sinabi kahit ano tungkol sa kanya sa labas. Pero sa puso ko, buo na ang pangalan niya, Hilario Jr. Ipapangalan ko siya sa lalaking una kong minahal. Sa lalaking unang nagpuno sa puso kong pagod. At sa batang muling bumuhay sa isang pusong handa ng huminto. Lumipas ang 2 linggo sa ospital. Araw-araw akong dumadalaw sa NICU para bisitahin si Hilario Jr. Bawat oras, hinihintay ko ang senyales na pwede na siyang hawakan. Kahit 1 segundo lang. Sapat na sa akin na makita siyang humihinga. Sapat na ang bawat galaw ng maliit niyang mga daliri, bawat hikab, bawat kilos ng talukap ng mata. Isang umaga, habang nakaupo ako sa may salamin ng incubator, lumapit sa akin si Dra. Annalyn. Nanay, handa na po siyang ilabas. Stable na ang paghinga niya. Hindi na siya nangangailangan ng oxygen support. At higit sa lahat, handa na rin siyang yakapin kayo. Hindi ko alam kung anong klaseng saya ang pumasok sa puso ko. Parang biglang uminit ang buong katawan ko. Parang nawala ang lahat ng sakit, pagod, at takot. Pinayagan akong ilagay siya sa aking dibdib, skin to skin. At nang inilagay nila si Hilario Jr. sa dibdib ko, habang balot siya ng maliit na kumot, naramdaman ko ang init ng kanyang balat sa balat ko. Ang liit niya. Parang laruan. Pero totoo. Buhay. Narito. Sa wakas. Anak, salamat. Yun lang ang nasambit ko. Pero ang puso ko'y parang pasabog ng panalangin, ng pasasalamat, ng pananampalatayang binuhay muli. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko siyang padidehin gamit ang botelya. Unti-unti, nasanay ang maliit niyang bibig. At kahit minsan, mahina, pa rin ang pagsupsup niya, hindi siya sumusuko. Parang ako, lumalaban, buo ang loob, kahit kulang pa ang katawan. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit sa silid,
May dumating na social worker ng ospital. May hawak siyang ilang papeles. Clearance. Nagulat ako. Pumasok siya, ngumiti at ibinulong. Nanay Luningning, pwede na kayong umuwi. Napatigil ako. Pwede na po kayong umuwi. Kasama siya. Parang naputol ang hangin sa paligid ko. Parang tumigil ang mundo sa isang saglit. Tiningnan ko ang anak kong mahimbing ang tulog sa crib. Ang dating larawang nasa loob lang ng incubator, ngayon nasa kama na. Malaya. Buo. Ligtas. Pagkalipas ng 2 araw, sinundo kami ni Amado gamit ang inarkilang van. Dinala ko si Hilario Jr. sa bisig ko, balot ng puting kumot na binurda ni Ligaya ng pangalan niyang HJ sa isang sulok. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa Sagada, ang bawat tanawin ay parang panibagong pagkakataon. Ang mga punong nara, ang bundok sa malayo, ang ulap na tila bumababa para salubungin kami. Ang bawat hakbang ng pagbabalik ay tila pa sa kalye ng isang bagong simula. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng mga kapitbahay. Tahimik lang. Walang palakpakan. Walang ingrandeng pagtanggap. Pero ang mga mata nila, puno ng hiwaga at pagtanggap. Si Ligaya ay may hawak na palaspas. Si Mang Dindo ay nakasuot ng barong Tagalog. At sa bawat pagyakap nila, naramdaman ko, hindi na ako nag-iisa. Pagpasok ko sa bahay, dahan-dahan kong inilapag si Hilario Jr. sa crib na minsang tinulugan ng mga alaala ni Hilario Sr. Ang crib na gawa sa kahoy, ginamitan ng lumang kurtina bilang lambong, at may nakasabit na rattle na gawa sa niyog. Umupo ako sa tabi niya. Pinagmasdan ko ang kanyang paghinga. Malalim, banayad, may ritmo, isang tunog ang pumuno sa kwarto, hindi iyak, kundi isang munting hikab. Ang unang tunog na narinig ko mula sa kanya, sa tahanan naming puno ng lumang kwento, at ngayoy magkakaroon na ng bago. Sa gabing iyon, habang hawak ko siya, tinawag ako ni Amado mula sa kusina. Inay, niluto ko ang paborito niyong sinigang. Kumain muna kayo. Ngumiti ako. Inilapag ko si HJ sa crib, humalik sa kanyang noo at bumulong. Matulog ka anak, marami tayong araw na darating, marami tayong kwentong bubuuin, at simula bukas, tayo na naman ulit. Pag-upo ko sa hapagkainan, hinawakan ako ni Amado sa balikat. Ipinikit ko ang mata ko at sa unang pagkakataon, walang iniisip. Walang kinatatakutan. Wala akong hinahanap pa. Ako si Luningning, 74 na taong gulang, at ako'y isang inang muling isinilang. Dahil sa isang batang pinili, akong pagbigyan ng panibagong buhay. 3 linggo na ang lumipas mula nang makauwi kami mula sa ospital. At kahit tila bumalik na sa normal ang paligid, ang tahimik na umaga sa Sagada, ang amoy ng kape mula sa kapitbahay, ang simoy ng hangin mula sa bundok. Alam kong hindi na ako kailanman babalik sa dati kong pagkatao. Sa bawat paggising ko, naririnig ko ang banayad na iyak ni Hilario Jr. Wala pa siyang lakas sa boses, pero sapat iyon para kalabitin ang kaluluwa ko. Minsan hindi pa nga ako tulog ng buo. Dahil sa edad kong ito, mahirap nang matulog ng mahimbing. Pero sa bawat tunog ng paghingi niya ng yakap, parang nabubura ang pagod ko. Kahit masakit pa rin ang likod ko. Kahit nangangapa pa rin ako minsan sa mga bote, lampin, at kung anong pinipilit kong tandaan mula sa pagiging ina 40 taon na ang nakaraan. Mas mahina na ang katawan ko, oo, pero mas malinaw na ngayon ang puso ko. Sa bawat pagpalit ko ng lampin, sinasabi ko sa sarili ko, isa pa ito nanay, kaya mo pa. Sa bawat paghawak ko sa maliit niyang kamay, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o medisina. Ang lakas na galing sa pagmamahal. Isang gabi, habang nagpapadede ako sa kanya, bumisita si Maya, ang nurse na unang nagsabi sa akin ng buntis po kayo. May dala siyang gatas at vitamins. Tita, kamusta na kayo? Pagod, masakit, ang katawan. Pero mas buhay. Umupo siya sa tabi ko. Tinitigan si HJ na nooy tahimik na nakatitig din sa kisame,
Parang may kausap na anghel. Hindi ko akalain, tita, na ito ay mangyayari. Ni ako rin, anak. Pero kung minsan, ang hindi natin inaakala, siya pa palang kailangan nating maranasan. Napangiti si Maya. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Alam mo, HJ, ang nanay mo, isa sa pinakamalakas na taong nakilala ko. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa totoo iyon. At ngayon ko lang natanggap na kahit takot akong harapin ang lahat, hindi ako umurong. Kinabukasan, unang beses kong inilabas si Hilario Jr. sa labas ng bahay. Maagang maaga, bitbit ko siya habang nakabalot sa puting kumot. Umupo kami sa harap ng bahay, sa bangkong matagal nang walang umuupo. Ang langit ay kulay asul na asul. May mga ibong nagliliparan at sa malayo, naririnig ko ang kampana ng kapilya. Ang amoy ng umaga, halong lupa at hangin, ay tila nagpapahayag na, narito ka na. At may panibagong araw na naman. Ipinikit ko ang mata ko at hinalikan ang noo ng anak ko. Anak, ito ang mundo mo. Hindi ito perpekto. Pero sinubukan kong gawin itong ligtas para sa'yo. Nang araw na iyon, dumating si Amado na may hawak na envelope. Inay, may sulat mula kay Dr. Annalyn. May check-up daw kayo sa susunod na linggo at may binanggit siya sa huling bahagi. Ano yon? Binasa niya. Nanay Luningning, hindi lang po kayo pasyente. Kayo po ay inspirasyon. Maraming babae ang nawawalan ng pag-asa dahil sa edad, sa takot, o sa iniisip ng ibang tao. Pero kayo po, ang patunay na ang puso ng ina, hindi nasusukat ng panahon. Hindi ako makapagsalita, hinawakan ko lang ang kamay ni Amado. At habang tinatapos namin ang araw na iyon sa ilalim ng lilim ng puno, naalala ko ang lahat. Ang takot, ang pagdurugo ng damdamin, ang katahimikan sa ospital, ang huling sulyap kay Hilario, ang unang sipa, ang tunog ng monitor, at ang unang iyak. Ang kwento ko ay hindi sinulat para sa pahina ng aklat. Sinulat ito ng mismong kamay ng panahon at ng pag-ibig. Ako si Luningning, matanda na, oo. Pagod, oo. Pero sa bawat paghinga ng batang ito, bumabalik ako sa simula. 1, 2. Hanggang sa maabot ko ulit ang sarili kong pagkatao na minsang nawala sa lumbay. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal sa mundong ito. Pero, ngayon, habang hawak ko siya sa bisig ko, masasabi kong kahit bukas na ako kunin ng langit, kompleto na ako. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang marinig ko ang unang iyak ni Hilario Jr. sa loob ng malamig at puting operating room habang ako'y nasa pagitan ng kamatayan at muling pagsilang. At ngayon, habang isinusulat ko ang mga huling salitang ito sa lumang notebook na iniwan ni Maya, nasa harap ko ang isang batang lalaki, nakaupo sa banig, nilalaro ang rattle na gawa ni Mang Dindo, ngumungiti, humahagik-gik, at sinasabing, "Taytay," kahit hindi niya pa alam ang ibig sabihin yon. Madalas akong tanungin ngayon, hindi ka ba nagsisisi? At palagi kong sinasagot, kung ito ang kabayaran ng bawat sakit, bawat luha, bawat takot, babayaran ko pa ulit. At ulit. Hanggang sa huli. Marami akong hindi inaasahan sa kwento kong ito. Hindi ko inaasahan na sa edad kong 74, kailangan ko pa muling matutong magpalit ng lampin, gumising sa madaling araw, magpakalma ng batang may lagnat, at sumabay sa antok na hindi na ako sanay. Pero marami ring dumating na hindi ko hiningi, ngunit ibinigay. Tulad ng pagkakataong mahawakan ko siya habang natutulog. Tulad ng mainit niyang palad na gumagapang sa pisngi ko tuwing umaga. Tulad ng tunog ng kanyang halakhak na sumasalubong sa mga araw kong puno ng pananabik sa mulit-muling bukas. May araw na mabigat. May gabi na masakit ang likod ko. Minsan, nararamdaman ko ang paninigas ng mga tuhod, ang kabog sa dibdib, ang pangambang baka hindi ko siya mapanood lumakad, magsalita ng buo, mag-aral, magmahal. Pero hindi ako umiiyak sa lungkot. Umiiyak ako sa pasasalamat. Dahil binigyan ako ng pagkakataon na hindi lahat ay nabibigyan. Ang mahalin muli mula sa simula.
Hindi bilang lola, kundi bilang nanay. Sa edad kung kailan lahat ay nag-aabang na ng pahinga, ako'y muling binuhay ng pag-aalaga. Ang bahay namin ay hindi na kasing tahimik tulad ng dati. May halakhak na sa umaga, may kaluskos ng laruan, may basang tela sa sahig, may bote ng gatas sa mesa. Sa bawat sulok ay may paalala na may buhay na dumating, may pag-asang sumibol. At sa bawat linggo dumadalaw pa rin si Dr. Annalyn. Hindi na para suriin ang aking puso, kundi para tingnan si Hilario Jr. habang nagtatampisaw sa planggana sa labas ng bahay. At siya'y lagi niyang sinasabi, "Nanay Luningning, hanggang ngayon, himala pa rin kayo." Ngunit sa totoo lang, hindi ako ang himala. Ang himala ay nasa bawat batang ipinanganak sa mundo na minahal, pinaglaban, at iningatan ng higit pa sa sarili. Ang himala ay ang panibagong araw, matapos ang napakahabang gabi. Ang himala ay nasa puso ng isang inang tumandaman, ay hindi kumupas ang tibok ng pag-ibig. Ngayong sinusulat ko ang huling pahinang ito, hindi ko alam kung may bukas pa para sa akin. Ang katawan ko ay mas mabagal na, mas marupok. Ngunit ang damdamin ko, mas malinaw, mas buo. At kung darating ang araw na ako'y muli nang tatawagin ng langit, sana ay ganito ako maalala. Isang ina. Hindi perpekto. Hindi malakas. Ngunit hindi kailanman sumuko. At kung darating ang panahon na si Hilario Jr. ay lalaki na at itanong niya, "Bakit mo pa ako pinili, Nay? Kung pwede ka na sanang magpahinga," sasagutin ko siya sa isip, kung hindi ko na kayang sabihin, dahil sa mundong ito, ikaw ang pinakamagandang dahilan para ako'y manatili. Isang kwento ng buhay, pag-ibig at pagbangon. Ang kwento ni Nanay Luningning. Ang kwento ng himala na dumating, kahit huli na ang lahat.